Hindi po tao ang magpapatawad sa ating mga kasalanan. Look. Kahit ipanalangin ka ng kapwa mo tao, hindi pa rin maaalis ang kasalanan. Ang tangi lang Good makapaglilinis sa looking. kasalanan at Pogi-pogi. kapatawaran ng tao ay ang ating Panginoong Jesus. Dahil yan po ang pangako niya sa atin. Subukan mo nating basahin ang sinasabi niya sa Psalms 103 verse 12. Meron po bang nakahanap? Marami nga, yun ang ulitin ko, marami po sa loob ng church, sa loob ng iglesia, nagti-church kasi may ray-ray-o. Kinsapay ko kakabsat hang kayo nga umay iti church. Nga iti rasunupay, iti damo talaga kasjay mo niya. May ray-o tayo, may parang dahil lang may nag-aya sa atin. Pero sana maramdaman natin yung tunay na kapatawaran ng Diyos sa puso natin ngayon. Amen po ba? Okay. Amen. Anak ko na Ijay, Psalms 103:12. Marami pang pakakakitaan ito. Makikita natin na pinasan ni Jesus ang bigat ng ating mga kasalanan upang hindi na natin pasanin. Hindi na tayo yung magpasan ng kasalanan. O hindi nyo nararamdaman na kailangan nyo ng kapatawaran? Siguro lahat naman tayo. Maramdaman natin, kailangan natin ng kapatawaran. Amen po ba? Higat na dyan, yung mga marikna nga mga kasapulan ti forgiveness. Parang ang equals nun, perfect ka na. Pagka ganun ang, di ba? Pag hindi mo nararamdaman yung feelings na you need forgiveness, parang ang tingin mo na rin sa sarili mo, hindi ka nagkakamali. Ganun yun, no? So, salamat sa Lord dahil bawat Kristiyano, dapat lagi natin nararamdaman that we need forgiveness. Pero, wag mo naman kakalimutan na pinatawad ka na. Wag mo naman nang ulit-ulitin na kung ano man yung kasalanan mo nung nakaraan, ulitin mo na naman na nag-guilty ka na naman. Hindi Parang, hindi na namatay si Kristo pag ganun sa buhay. Tama na yung minsan na naramdaman mo yung guilt na yun noong past sa buhay mo, kinatawad ka na ng Diyos, naramdaman mo yung kapatawaran ng Panginoon. Mabuhay ka ulit. At kung ano man yung nagawa mong mali at the past, 1 year ng buhay, malimbawa isang taon, yun ang hingi mo uli ng tawad sa ating Panginoon. Amen ba? Okay, sinabi niya na hindi na niya aalalahanin ang ating mga kasalanan. Kung hindi ihihiwalay niya tayo sa mga kasalanan iyon, gaya ng layo ng silangan sa kanluran. Nakita niyo na po ba? Yung awit, 103:12. Sister Jonah, anong sa man nga basa? Ang tanapintas daytoy. Panangibagana nga inlasing na tayo, iti basol, inlasing na, jay basol tayo, kinya tayo, kung nanay jay. From east to the west. Kantaan tayo sa akin ay niya. 103 verse 12. Hallelujah! Amen. Amen! Di ba natutuwa, kapatid? Yung kasalanan mo napakalayo sa iyo. Hindi mo yun ginawa sa sarili mo lang, kundi ginawa ni Kristo. Di ba napakasarap marinig nung yung gitna ng kahinaan natin, o baka hindi nyo naman kasi maramdaman na mayroon kayong mali. Pero, mamati ak nga ni Apo Diyos, ipakaawat na kanya tayo that we are all sinners. Na tayo amin managbason tayo, iti sangwanan, iti Apo. Awan ti makaayo, iti sangwanan ni Apo Diyos. Awan uray basit. Welcome, Manang Helen. May kagtugaw dito ita. Urayan na ka dati tugaw mo. Baka sa upay magyan ni mother. Mailasin na ka pa yung daytoy datay, anak, kumigo ako na. Talin ko na. Kumarit nga talit. Kumari na.
Kasjay, di. Okay, mamaya na natin ang kwentuhan. So, ito sinasabi niya po dito na nangako ang ebanghelyo ng kapatawaran, hindi po bukas, hindi kung kailanman, kung hindi ngayon. Pinapatawad niya na po tayo sa ating mga kasalanan. Pangako po ng Diyos yan. Sabi niya po doon sa binasa ni Mr. Jonah, iadayo na, kasjay, ti kaadayo ti basol, ken datayo. Ada jay silangan, ada jay laod, ada tayo mat ijay, daya. Unana, ibig sabihin, gapukin ni Apo Jesus, jay basol tayo, totally nga na-wash. Hala nga na-covered. Amo yung mga ada nagdumaan ti forgiveness in the Old Testament, atonement nga kunana, kenjay forgiveness nga na ugasan babang tidara ni Apo Jesus in the New Testament. Iti Old Testament, ibasol ti tao idi, no agyalay da iti sakripisyo nga mapuuran. Maabungan lang ti basol ti tao. Maabungan. Haan nga talaga nga maugasan. Nga medyo New Testament nga natay ni Apo Yesu Cristo gapu iti basol tayo, kuna na ijay. Iti basol mo kin basol ko, naugasan yun. So nga kuna na jay kanta, naugasan dagit basbasol ko, napateg darati kordero, dajay tinakaipanan, dajay panagsayasay ti dara ni Apo Jesus. Tatlo ugasan na amin nga basol tayo, kat saan napulos nga lagi po, nalawag jay kuna na ijay, inyadayo ni Apo Dios, jay basol mo kensika. Anya tikat ng sa onda jay hanan tupulos nga lipatan. Dapay kinutar na, kunana. Tibasol tayo na iyarig ti may nga basura, nga may paladaw ijayan ti danom, iti igit ti karayan. Ket dadjay basura nga intangay ti danom, hanya pulos ag subli dadjay taki ayos ag pababahang ag pangato. Nakakita ka ba, Brother Jerry, ti ayos ti danom jay karayan nga ag pangato? Awan, pay, puro pababa. Kahit nasawan, tibasol tayo, manipod dito, ipan na ijay, dulo ti, pagpatinggaan ti danon. Iyad dayo na ken ka. Maridayaw ti Apo, akin po ba? Di ba napakasarap nun? Ramdam niyo ho ba na tayo ay pinatawad ng Diyos? Ano mang uri ng kasalanan ng meron sa atin? Glory to God. Number 2, nangako po ang Diyos ng ebanghelyo ng kaligtasan. Hindi lang kapatawaran. Pero alam mo bang sabi niya, naparito si Kristo hindi lamang upang patawarin ang ating mga kasalanan, kundi upang iligtas tayo mula sa mga ito. Hallelujah! Hindi lang niya tayo pinatawad, pero ililigtas ka pa niya para huwag ka mapunta sa impyerno. Dalawa lang naman ang usapan ng buhay sa mundong ito. Impyerno at langit. So, kung inyalay ni Kristo ang kanyang buhay para tayo ay maligtas, hindi lang niya tayo pinatatawad. Pag humingi tayo ng kapatawaran, ililigtas ka pa niya. Pangako ng Diyos yan. Hindi yan nagbabago sa atin. Amin ba, Manang Leonie? Bakit tayo patuloy na naglilingkod sa Diyos? Ba't hindi na lang tayo pumunta at magkanya-kanya, gawin kung anong gusto ng buhay, gusto natin sa buhay? Because of that promises. Dahil dyan sa kapangakuan ng Diyos na yan, nagpapatuloy tayong mabuhay, umaasa upang pamuhayan ang mga kapangakuan ng Diyos. Na kailanman tayo ay hindi lang patatawarin, ililigtas niya pa tayo mula sa lahat ng uri ng kapahamakan sa mundo. Hallelujah! So dapat ay unti-unti mag-iba ang itsura ng ating buhay pagkatapos na tayo ay lumapit kay Kristo. So maaaring maraming bagay, no, ang usapin ito sa buhay natin. Pero higit sa lahat, maintindihan natin na hindi lang kapatawaran ang tinanggap mo na isang napakagandang pangako ng Diyos sa iyo, ng ebanghelyo ng Diyos sa iyo. Kung hindi higit sa lahat, yung kaligtasang ibibigay niya sa iyo. Amen po ba? Pangatlo, nangako po ang ebanghelyo ng Diyos na bibigyan ka rin niyang kapangyarihan. Hindi ka lang niya ililigtas, hindi ka lang niya patatawarin. Sabi niya, bibigyan kita ng kapangyarihan. Bakit yung kapangyarihan iyon? Kasi ikaw ay mahina. Ikaw ay weak na tao. Kailangan mo ng kapangyarihan. Kapangyarihan, magiging superpower na ako. At gagawin ko ng super saiyan, gagawin ko ng
ang bigas, ay bato magiging bigas. Ay, hindi na ako magtatrabaho. Ulong nga tao. Naani ako to sadot ka na talaga kaninggan. Di bulong, agbaling nga kwarta. Di ba gano'n naman talaga ang interpretation ng tao sa kapangyarihan? Pag sinabi na bibigyan ka ng kapangyarihan, ang unang tatakbo sa isip niya, sige nga Lord, nang di na ako naghihirap ng paghihirap mo, sinasabi mo, ano, hindi mo malang ma-realize na ano ba, kung bakit kanya ibibigyan ng kapangyarihan. Sabi niya ko, ang ebanghelyo ay nangako ng kaligtasan, dapat din natin panghawakan ang kapangyarihan. Tayo ay maligtas, gaya ng sinabi ng Panginoong kay Pablo, ano? Ang sabi niya, ang aking biyaya ay sapat na para sa inyo. 2 Corinthians 12:9, basahin niyo 'yon. Ang aking biyaya ay sapat na para sa iyo, sapagkat aking kapangyarihan ay magiging sakdal ng kahinaan. 2 Corinthians 12:9. So sa ating sarili ay wala tayong kapangyarihan at hindi tayo makakagawa ng mabuti, ngunit hindi tayo pinababayaan ng Panginoong Diyos. Pag tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas mo at nagpatawad sa buhay mo, meron ka ng power. Yes. Hindi lang kili-kili power, nung hindi ka pa naligtas, pero ngayon meron ka ng power. Acts 1:8. Jay, tika na interpret-putaran. Apay, gaputa, mabalinta yun nga labanan, ti amin nga klase, ti kinadakes dahil nga lubong. Takunana nalawag, jay binasa tayo, awan nga minti pa nakabalin mo, awan gaway mo, no si kalaeng, ta nakapoy ka, nakapsut ka, nalaing-laeng ti panunot tayo nga agpanunot, yung no jay panangiyaramid, dan mo kaya no may ka. Masapul mo ti panakabalin ti Apo. Among di panakabalin nga dadjay, isunod ti espiritu na nga nagtaon iti pusong iti inawat mo isuna. Tultulungan na ka dayta ti panakabalin mo. Tapno mabalin mo nga malasat dagiti trials. Tamong ba nung anon mamatikan kini Apo, adut mang ublag ka. Adut ti mangibaga nga ay nagkristyano kagaya man, Sister Helen, ay baka may mayat tibiyag mo itata ta Kristiyano kan among tikit kita anda jay financial na kasasaad mo nung among bangan nga financial ti bagbaga ni Apo Dios si jay no diket spiritual kauray no aduti kinabaknang tayo diti rabaw ti daga no awan iti nadyosan nga ayat iti puso tayo no awan iti kuna tayo nga kinabaknang na spiritual useless diyan. Isunga no kasya wala kapansinan ata nanay nga ron sa talukiman nga ako kailangan jay ibagbaga tayo. Isunga agyaman tayo ayaten nga kakabsat taray nga promise ti Apo may isa nga promise ti ebanghelyo kada tayo ika na tayo ti kabailan kapangyarihan panakabalin nga makakup iti anyaman nga trials iti daytoy nga biag kas pangarigan kuma kas lagi nakasama kanyayo natayang kayo ti kapsat natayang kayo ti ina di ba tertiary natayang ti asawa marigan no awan ti espiritu ti Apo ti panakabalin ti Apo kapangyarihan ng Dios na magbibigay sa atin ng kalakasan tayo kaya dayta ti bukod tayo baka mabagtit tayo lalalo no ay ayatan tayo unay ti ay ayatan tayo ti biag siyempre ag negatibo kan kasano akon kastoy Pastora Bioli dinaawan nila kay na siguro makabagbagtitan nga tamo tata po si kama mo ti ay ayatan la unay tapos maisina itinay nga biag yung gapo ti tulong ti Apo niya jay kapangyarihan na sinasabi natin nga makup mo na jay strength daamin ijayan jay pigsam that's kapangyarihan hindi yung kapangyarihan na makagawa ka ng tinapay mula sa bato mga tulado ni Apo Jesus ang kangan ni Jesus yan sa bali tinakaiyak naman na sa bali wag naiyak naman tulungan na ka babaen jay panakabalin iti Apo nga ikan ti pigsam ikam iti amin nga panakabalin ti Dios tapno si ka makalasat ka ijay ket makitam lata nga ni Apo Dios saan ta ka nga baybayan aday dayaw iti Apo anya pay temptation ano ti temptation diti rabaw ti daga no awan ti Apo nga mangipalagip ti sa una nakakita ka kumaiti kwa banag nga makatintara tintar ka nga agunget matintar ka amin ti amin yan
No, kas pangarigan, dati ka nga agtatakaw. Mm. Kuti palagit ni Satanas da dyan nga, espiritu nga, at takahawon. Di ba, dure, Kristiyano ka kaumo, makakit-kita. Gaputa day tangarod kat, mati awag na ijayan, espiritu mi diyang kapailaan nga, amuyo, no naisalakan tayo, kat ada day dati nga aramidin tayo. Ipalagip ni Apo Diyos dayta, ipalagip ni Satanas dayta, isu di ko na da nga temptation. Ta isu ti usaran ni Satanas nga pang tinagken ka. No mahina yung lash mo, yan ang kanyang anuhin, titirahin. So paano mo yun malalasat without kapangyarihan ng Diyos na ibibigay sa'yo? Ha? Amo kaya with your strength. But with God's strength, mabalin mo nga lasatan. Promise na dayta. Tulungan ta ka. Kuna naman, diba? Umay kinyayo, itimang liwliwa. Ang lahat nga komporten na ka, tulungan na ka, badangan na ka, kuna na ijay. Pabigsaan na ka. Tapno ipalagip na, dagiti sasaon ni Apo Diyos. No, kumakas pangarigan ko masya ka, managungunot ka, palagipan na ka iti spirito ti Apo. Una ni Apo Diyos ang kaungot nga ungot. Ta, Apo bukar, dadjay, kuwar. Spirito tungal. Spirito ti ungot, tumalnakan. Kanana, ay, siya nakapakawanan ng Apo. Ibagaklaan dadjay, gaputa. Kung kunang tungot ijayan na nga, pakawanan ng Apo. Baliwag ti puso. Ganyaman tinataray wit jay niwat mo itata. Ay Apo, kung namot lang ijay, mabaliwan tumot lang madamdama. Among napay, because of the kapangyarihan ng Lord, yung Spirit of God na nasa sayo na, ginabago niya yung bagay na ayaw ng Diyos na mangyari sa buhay. Amen po ba? Amen. Kaya minsan kahit na nasabi mo na tama nga control tingiwat mo, ure, pagbabawiyam na madamdama, mas asilip ka lang pakawanan ng sister, anya ngay kajaknod nga natin pilang tingiwat ko kat, pakawanan na, arako ko mo na, pasin, maibaga mo na, pagyamanan ti Apo, tani Apo Diyos, Diyos ti ayat. Manay dayon ti Apo, Amen! Amen. So nga, at tayo nga Kristiyano, manay na yun ang tumot yan, adan mo, anak tumot lang, nga umot, at mo kasi ka lang, na makaisag-sag bakti, sa ukas ka na, kuha na maminsan, hindi napaaral ka ngayon kung ano yung mga kamalian sa buhay. Ganun lang ang buhay. Amen po ba? Yeah. Pero tandaan dadyay nga promise ti Apo, nga promise ti pangako po ng Ebanghelyo ng kapangyarihan sa atin, hindi yan mawawala sa atin. The promise of forgiveness, yung sinabi natin kanina, hindi yan mawawala ha? Eternal po yan habang nabubuhay ka. Yung promise ng salvation, hindi rin yan nawawala as long as hindi mo hihiwalayan ng Diyos. Hindi yan nawawala. Sasama mo yan. No? Bigay ng Diyos yan, walang makakaalis yan sa iyo. Pangatlo, yung pangako ng kapangyarihan yan, hindi rin po yan mawawala sa atin. Tulungan na ka, badangan na ka. Uray pa iti ko. Yung ngani ka kumang madisgrasya, whatever. Mamati ak ijay. Nga ti Apo tulungan Intervention. ng panakabalin ni Apo Diyos niya ispalon, iji aksidente. Ano bailaan nga talagang oras, ti Apo tapayarin. Andyan lagi yan. Hindi ka niya iiwanan. Jay oras nga makalipat ka, palagipan na ka, kapangyarihan ng Diyos yun. Hindi mo yan kaya through your own. But God is our strength. Gusto nga kung na rin Jay. God is your strength, God is your comforter na gato. Mabalin nga maka-elaborate no niya ni Apo Diyos. Kadwa dayta iti kuna tayo nga maawagan nga power nga itud na kinya tayo. Aday dayaw ti Apo. And then next is pangako ng ebanghelyo ng panunumbalik. Yung tinatawag natin mga kapatid na panunumbalik ngayon. Ano mo yung panunumbalik? Sa ibang salita yata yun, parang restoration, ano? Restoration. Restore na dagiti amin nga mapukaw iti biyag tayo. Sometimes, ma-neglect tayo ti promise ng salvation. Kasi Apo Diyos mo't managaya, tabang may buhay, kung na-neglect mo yun at napas, pwedeng i-restore lahat ng Lord sa buhay mo lahat yun. Amen? Hindi niya tinitingnan gaano, hindi po niya tinitingnan yung pagkukulang natin. Ang tinitingnan niya,
paano mo gustong i-restore yung true relationship mo sa Kanya. At yun po, kumikilos dyan yung kapangyarihan ng Diyos na sinabi natin kanina. Para ibigay niya sa iyo yung promise of restoration sa buhay mo. Anong gusto mong ma-restore? Salvation, yung malalim na relasyon sa Diyos, yung mga nawala na dati parang nandun ka na, pero biglang dahil sa maraming bagay, parang nahila yung buhay mo na ilayo ka uli sa Lord. And then alam mo ba na anytime, pwede kang restore ng panahon. Amen po? Pangako na yan sa atin. No? Pangako po niya yan sa atin. Kaya, kung mataas ang level ng faith mo ngayon, at biglang dumating na yung faith mo parang magsishrink siya, pupunta sa baba, mga kapatid, no? Huwag mo nating hahayaan na yung faith natin laging nasa baba. Ang pangako po ng Diyos, pangako po ng restoration, iniaabot niya sa atin sa araw na ito. Para i-restore po lahat ng bagay na mga nawala sa buhay natin. Sir Jonah, anong gusto mong ma-restore sa buhay mo? Dati noon, active ka sa ganito, sa ganon, sa ganyan sa Lord, pero ngayon dahil sa mga bagay-bagay ng buhay ay parang lumalayo sa atin, sana po ay patuloy nating hanapin yung promise ng restoration ng Lord na yan sa buhay natin. Lord, please. Amen po ba? Okay. So, next po, ang promise po ng reconciliation natin sa Diyos. Restoration, reconciliation. Amo yun, no, haan ka nga maki-reconcile, ijay tao nga nakaaramidam, iti saan nga nasayaat, ayaten nga kakabsat. No saan tayo nga maki-reconcile. Burden tayo dyan. Dala-dala natin, magiging sagabal sa buhay natin, kung Kristiyano ka. Pero kung hindi ka Kristiyano, ay ano naman, mataya, itagbat mo, tibato. Hang kumaliplipatan tibasol mo. Kasi mat niya, nagijay ngay, bakit hindi? Mangmangag ko data, jay karubang nga ni Tuyang. Asawa ni Pablo. Oh, yeah. Ninang sa Mr. Dachan. Ay, ni Maria, gaya tinang. Yung karubang ni data, Joy, nueva isihan. Pablo! Tayo Ilocano da, jay iubing kami. Kaya, ito yan. Kini Maria. Di malipat at tibasol ni ko Maria, uray tagba mo tibataw. Ay kaya tagbibiyag lata ang akasyan gana itataata. Anya nga rin katawan mo ni Kristo ti puso na. Ngano da tayo, ada ni Kristo ti puso tayo. Awan ko matinagbatan ati bato. Amen! Step na yan. Awan tinagbatan ti bato. Tarunaw tayo kini Apo Jesus day tangay sud ti pamakawan kini tayo. Ket makireconcile tayo. Amen. Makireconcile tayo Tani Kristo kat isut nang i-reconcile kada tayo kini Apo Dios. Remember adayo tayo met dati iti Apo. Naituring tayo nga unfriend tayo iti Dios because of sin. Gapu ti basol na iya dayo ti tao. Ngayon gapu kini Kristo kunana na iyasidek tayo iti Dios. Madaydayaw iti Apo. Amen? So no na iyasidek tayo nga rod iti Dios, gapu kini Kristo, isut gapu mo ti reconciliation iti tao ken iti Dios. Kasta kumamet, ayaten nga kakabsat. Iti pa nakireconcile tayo, iti pada tayo nga. Forgive and forget. Hallelujah, amen. Kaya ti pa nakireconcile, guguran ni Apo Diyos ti puso tayo kat marik na tayo. Han nga na yung lasagan nga ayat. Hindi kat divine love. Ijay puso tayo to love each other. Madaydayaw iti Apo. Amen? Amen. Wen, kasi iti ayat ti Apo. Uray no kunam da dyan. Yang gaputa ti Apo kat isuti. Mang-transform ti biyag tayo. Balbaliw iti biyag mo. Mang-pabaruken ka. Tadi puso nga han nga nasaya at itanubigat baliwan ti Apo day tamayat tunot ang ti puso mon. So nga
makapag sisinnayaat ti amin because of that love. Madaydayaw iti Apo. Amen? And remember that gospel of promises, reconciliation, nga ited ni Apo Diyos kanya tayo. Hanlaan iti pada tayo nga tao, but especially, di pa nakireconcile tayo iti Apo. Nyaman ti basol tayo, unana ni Apo Yesu Kristo, isot gapuna, iti reconciliation, iti tao, ken iti Dios. Ket sapay kumata, antayo pagduwa-duwaan da dyan nga panag-mediate ni Apo Jesus between God and man, no? Tapno ti basol ket maugasan, ti basol mapakawan, ti basol ket maikat iti reto nga sa ngalugubungan. Awatan tayo nga ron ni Kristo, awatan tayo ti pamakawan nga itit na kada tayo, awatan tayo jay kuna tayo nga panakaisalakan. Ngayon ni Apo Diyos kada tayo amin, madadayaw iti Apo. Amen po ba? Dapat pasit nga oras ko, kung na the gospel promises, hanlaan nga dadjay, reconciliation, but wisdom. Tapno makapagbiag tayo nga Kristiyano di tirabaw ti daga, masapol tayo iti wisdom. Pangako din ng Diyos yan. O, di ba? Iso nga, ti aramidem lang, i-claim mo dagito nga promises iti Apo iti biag tayo. I-claim mo nga, ika nakagayam iti wisdom and knowledge. Tapno na kitibanbanag na saan mo nga maawatan, ipakaawat kinya tayo ni Apo Diyos. Amen ba? Sakbay naman da dyan, basahan tayo man dyan, da dyan reconciliation tayo ko kahit nga palabasan na ito. John 17:20 to 23, Sister Jonah. Pakibasa naman dito. Please, John 17:20 to 23. Twenty nga na 23. 17. Sa langis isulat idawdawat takmet. Pakibasa nga na pigsa, sis. Tulong akta. John 17:20. John 17:20 to 23 kuna na ditoy. Sa laang nga isulat idawdawatak met dagiti mamati kanyak gapuit mensahe da. 21 ikararan ko agmay sada amin. Ama adada kuma kadata. Akas sa dam kanyak adda ka. Agmay sada kuma tapno ka sentilungo kain baon na. 22 inted ko kanakwada ti dayag nga inted mo kanya. Tapno agmay sada akas panagmay sada. 23 ada ka nakwada ket ada ka kanya. Tapno na anay ti panagmay sada. Iti kasta maamuan ti lubo nga imbaon na. Ken kastamet nga ayaten ida akas iti panagayat ni kanya. Okay. So, Malachi 4:6, kuna na he will turn the hearts of father to their children and the heart of children to their father. Okay. And kuna na dyan binasa ni Sir Jonah, Jesus came so that His church would be community of unity and love. Check mo to dito sis, ibinasa. Today, the gospel promises, kuna na hope where your relationship have been damaged or even destroyed. Hallelujah. So, dita. Dagipon tayo nga dagitang nadadaol, dagitang relationship nga na-damage, kaya nadadaol ni Kristo isu iti nakapagpabalin tapno maadaan tayo iti panakipagmaymay sa iti Dios. Madaydayaw iti Apo. Okay. Next, kuna na dyan the gospel promise of wisdom. Ijay James, kuna na ijay, chapter 1, verse 5. If anyone you lack wisdom, lukan wagkurang tayo iti kinasirid, let him ask God, dawat tayo iti Dios, who gives generously to all without reproach, and I will be given him. Itid na kano kanya tayo daytoy, no agdawat tayo. Siya sino kada kayo tiyag kurang ti kinasirib, ay siya ako talaga nga nakuna nga, bigbigat dayta. Ngayon, agre-relayak lang ti kinasirib iti Apo. Yung wisdom na galing sa Lord. Kasi pag yung wisdom na galing sa Lord maglilid sa'yo, hindi ka mawawala.
Pag yung sarili mo, maaari kang mawala, maaari kang mawendang. Pero salamat sa Panginoon, no? Tano agkurang tayo kinasirib, adahan tayo maawatan ti daytoy nga biag, ni Apo Dios itid na ti kinasirib, tapno maawatan tayo kastoy gayam. Amen po ba? Amen. Well, promise yan ng Lord. Iso nga no, promise, kahit nasa uwanan nga mapukaw. Mataginayon, day nga, promises iti Apo. So ano ko na nga pangako sa atin yan, lagi nating iisipin at tatandaan, yung pangakong yan, hindi yan mawawala. Eternal ti promises ti Apo. Ang agbalbaliw iti Diyos. No ti tao agbalbaliw, iti Diyos ang agbalbaliw. Lastly, the gospel promises, the jay mercy, the jay kaasi na kadatayo. Sino tihan nga makasapol ti kaasi ti Diyos? Ay, ti buo nga mundo, makasapol, apay ko na. Di ba man ang heli niya? No, ag earthquake, awan mo tiyan nga umawa. Ti Apo, ay, Apo Diyos ko, kasya na kami. Nabi na alupiman na ito. Idag tugtugawak nga ag earthquake, kang gayam nga, hamugayam mapalabas talaga nga awagan ti Apo. Ay, uregayam Kristiyano, kung umawag nga talaga ni Apo Diyos, no, ag earthquake, madida kaya't tumatay. Madida kaya't nga, ada mapasamak kadakwada, amin umagawada, Apo, kasyan na kami, Apo. Mamuyo ba? Nahanlaan nga no ang earthquake nga kasapulam iti kaasi iti Apo. Every day, you need mercy. Kasapulam ti kaasi iti Apo. Uray lang Apo, dadjay agbiyahe ka. Amo-amo mapasamaking ka. No, mapanak jay palingking, agpalpalingki at maminaduak na kangin kagigistayan maikaglis. Kagisgistayan nga dumpar. Na mamuyo ba gapo iti kaasi ni Apo Dios ayaten nga kakabsat. Agyaman na. Gapo iti dayta nga kaasi iti Apo. Nariknak ti naan-anay nga pamakawan nga inted ni Apo Dios marigayaw iti Apo. Good morning, Manang Hasmin. Ako, manang, nga maka. Apay, pasensya ka, manang. Tanangarot ngay ket. Anda pa'y lang mo, tinarami dyan, elevator tayo toy. Ala, good morning. Good morning po kanyayo. Salamat ka, dadagitoy. Bisita tayo nga nagapula Union. Ken kastamat Jacob sa tayo nga nagapudyo Brunei, Sister Cheryl. Ayan. Good morning po. Ni Manang Hasmin. Ayan. Ang ating mga kapatid na nakasama rin natin kahapon at ngayon po ay narito sila para samahan tayo sa ating pag-church ngayong araw na ito. Bagamat wala pa po ang iba pero thank God, salamat po sa inyo. Yaman tayo at last, ni Sister, mas especially kay Sister Cheryl ngayon na ni operan tayo ti prayer while Brother Jason ket nagsaksakit, nakibat-battle iti illness. Siya po yung wife ni Brother Jason. Pinag-pray natin. Bagamat kinuha na ni Lord, nung trasa ni ti Apo, itibiyag na. But thank God na ihatid natin sa huling hantungan kahapon si Brother Jason. At nandito po si Sister Cheryl from Brunei yan. Galing sila doon ng 23. Tama po ba? 23? Okay, dumating sila. 22, Pastora. 23 nandito po siya. Ay, 23 nandito siya. And then nung pong kahapon lang, wala siyang pahinga, wendang-wendang pa siya, ay hinatid po natin ang urn ni Brother Jason sa doon po sa Heaven's Garden. So, salamat po sa lahat ng mga nakapunta at dumalo sa burial ni Brother Jason. And salamat sa Lord dahil ang kanyang mahal na wifey ay naisakatuparan nila yung prayer nila na dito siya mailagak. At para pagdating ni Jesus, andito siya sa Pilipinas. Dito siya i-resurrect. So, praise God. And thank you rin, Sister Cheryl, sa buhay mo. Kami ay nagpapasalamat. Kahit kay Ate Hasmin, saka kay ate, nagaling pa ng La Union sa kanyang
Ito ba yung anak mo, Sister Cheryl? Sa beloved son ni Sister Cheryl, nakasama niya ngayon. No? Kala Ate Helen, saka sa iba pa. Salamat po sa inyo. Salamat sa buhay ninyo. No? Makilala ko si Sister Cheryl, nung namatay yung father niya, doon ko siya nakita. At nakita ko yung kanyang pagiging, basta ko agad sa espiritu niya, yung pagiging humble spirit niya. Sabi ko, ang bait naman ng batang to. Na kahit hindi siya yung hindi mo siya kakakikitaan ng parang, kasi may mga tao talaga na unang tingin mo parang may batas ba ganun. Pero sa kanya, nakita ko sa kanya na, lalo pa siguro ako siguro talaga, pag yung buhay ng batang ito ay mas fully, na mas magiging closer pa siya sa Lord. At nakita ko yun ngayon. Praise God. Hallelujah. So, thankful tayo dahil may anak si Sister Hasmin. At sana po, ang lahat, no? Prayer ni Pastora Violi. Ang kanyang buong family, maging sa side ng Camacho, na patuloy po silang makakilala at maging mas close pa sa Lord. Hallelujah. Amen. So, sa araw po na ito, kami ay nagpapasalamat na po ay nakakasama namin. At welcome po kayo dito sa ating munting church. Mahal na mahal namin kayo dito at di tayo nakikita-kita. Sama po kayo lagi sa aming mga prayers. Okay. So, ayan. I-recap po natin yung ating pinag-aralan bago ko po tapusin ang aking oras sa pagtuturo. Meron pong 7 na kapangakuan ang Panginoon sa atin. Gospel of Promises para tayo po ay yakapin every day sa ating buhay. No? Ito po ay una, yung pong promise ng forgiveness. Hindi po ito bukas, hindi po ito kung kailan natin gusto. Ito po ay ngayon. Sana po maramdaman natin na tayo pong lahat ay napatawad ng Diyos. Ano man ang kahinaan natin, ano man ang kasalanan natin, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Hindi ho niya inuuri, hindi ho niya tinitingnan kung sino ka, ang tinitingnan niya paano ka magpapakababa sa Kanya. At yun ho ang hinahanap ng Diyos sa atin. Yung puso natin na dudulog ng taus-puso sa Diyos. Nang walang pag-aalinlangan, na kasamang pananampalataya sa Kanya, na ililigtas Kanya, patatawarin Kanya. Yun po yung pangalawa, promises of deliverance. I-deliver yan niya tayo saan? Sa kasalanan. Sa lahat ng uri ng kasalanan. Sa lahat ng uri ng nagbabind sa atin. Yung nagtatanikala sa atin. Isi-set free po tayo ng ating Panginoon. Ating Panginoong Jesucristo. Amen? And pangatlo nating pinag-aralan, promises ng Lord sa atin ay power. Bibigyan niya tayo ng kapangyarihan makaligtas sa lahat. Hindi yung super saiyan na power nalilipad-lipad ka dyan. Pagka tayo ay na-transform body na, ay pwede na siguro tayo makipagtagisan dyan sa himpapawid. Sabi po dito, ay kapangyarihang makalampas sa lahat ng pagsubok. Okay? Ano man yung trials natin, temptation sa buhay, makakaya mo. Because God is with you. Pangako po ng Diyos yan sa atin. Pangako ng Ebanghelyo. Di ka lang niya pinatawad, di ka lang niya minahal, di ka lang niya niligtas. Sabi niya, gagabayan ka niya. Puprotektahan ka niya, bibigyan ka ng kapangyarihan. Makalampas sa lahat ng pagsubok ng buhay. At i-restore niya lahat ng bagay. Naniniwala ba kayo doon? Yes. Na lahat ng bagay na nawala sa buhay natin, pwedeng i-restore ng Lord. But, unahin mong i-restore yung relationship mo sa Kanya. And the Lord, isusunod niya na i-restore ang lahat sa buhay. Glory to God. Amen. Amen? Amen. Huwag mo daw subukan ng Diyos. Dahil kapag sinubukan, pag tinutuo mo siya talaga sa buhay mo, totoo ang Diyos sa lahat ng kapangakuan niya, mga kapatid. Hindi po nagbibigay ng kapangakuan ang Diyos na ngayon pangako niya, bukas hindi. Hindi po ang Diyos gaya ng tao na mabali ang kanilang mga kapangakuan. Ang Diyos po, totoo. Pag nagsalita, totoo. Ang tao, pwedeng mabali. Pwedeng masira ang mga promises natin. Pero ang Diyos, hindi mababali ang kanyang kapangakuan. Next is promises of reconciliation. I-reconcile niya tayo. I-reconcile niya, ginawa niya na yan sa atin. Through our Lord Jesus Christ,
Malayo tayo dati sa Diyos. Hindi tayo dati karapat-dapat sa Diyos. Kaaway tayo dati ng Diyos. But because of our Lord Jesus Christ, na-reconcile tayo between man and God. Nawala yung kasalanan sa bangin. Dahil si Jesus Christ namatay sa cross para ibigay niya ang buhay niya para sa iyo at para sa akin. Para magkaroon tayo ng lubos na kapatawaran, lubos na pagiging anak ng Diyos, maraming promises ng Panginoon, at lubos na pagkakakilala sa Kanya. Mapalapit ka, mas malapit ka. And promises of wisdom. Bibigyan niya tayo ng wisdom, katalinuhan,